Sumainyo ang Panginoon. Ayon kay San Juan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus si Natanael, ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi mandaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Maligayang pagdating po, lalo na sa mga bisita, mga taga-Kamba, dito po sa Simbahan ng Birhen ng Soledad, kung saan ay pangatlong araw na po ng pagdalaw o pananatili ng imahe ng Birheng ng Manawag. Tanungin niyo nga po ang katabi ninyo, bakit ka narito? Siguro naamoy nyo yung mga pagkain dito, no? Naamoy nyo, no? Meron tayong Barrio Fiesta mamaya, no? Pero ang isa pong nakakatiyak, bagamat di natin po alam, tayo po ay tinawag ng mahal na Birhen na maging kabahagi ng pagdiriwang natin ngayong araw na ito. Kaya nga po manawag, Birhen ng Manawag. Isa sa kanya pong sabihin nating misyon ay ang magtawag. Magtawag hindi para sa kanyang sarili, no? Ako, sa akin kayo, sambahin niyo ako, purihin ninyo ako. Hindi. Nagtatawag ang mahal na Birhen para sa kanyang anak. Mas mailapit tayo kay Jesus, hindi sa kanya. Pagamat siyempre sa ang ating ina, no, na talagang ginagawa ang lahat para sa ating kaligtasan, sa ating pong kabutihan. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, tinawag ka ng Birhen. Pero huwag nyo naman mamaya pag uwi ninyo, sasabihin nyo, nakausap ko ang Birhen. Walang ganon ha, walang ganon. Pero tingnan po natin kung ano nga po ba ang mensahe para sa ating lahat. Na ngayon, no, naririto ang Birhen ng Manawag at kasabay nito ang pagdiriwang natin ng kapistahan ng Arkanghel. Si Michael, si Gabriel, at si Raphael. Yan. Sila po ay mga anghel. Bago pa nilikha ng Diyos ang tao, nariyan na ang anghel. Kaya nga, di ba, may kausap ang Panginoon noon, likhain natin. At mayroong anghel na nagrebelde. Mayroong anghel na ayaw pumayag na kapag nilikha ang tao, kawangis ng Diyos. Ay, hindi pwede, dapat tayo lang. Tayo lang ang cute, tayo lang ang maganda.
Yun si Lucifer. Dapat apat pala ito, no? Pero dahil nga naghimagsik, dahil tumalikod, gusto niya siya lang, no, maging Diyos din, kaya pinatapon. Nandun na sa kanyang kaharian. Gusto pala niya maging hari, gusto pala niya ng kaharian, o di iyan sa impyerno. Sinong gustong magkaroon ng kaharian? Wala? Wala. Dahil ang kaharian na naghihintay sa atin ay sa langit. Kaharian ng Diyos. At laging pinapaalala sa atin ni Jesus, doon sa tahanan ng aking Ama, maraming silid. At ang magiging trabaho o tanging trabaho ng mga anghel, sunduin ang mga anak niya, sunduin ang mga nararapan na makabalik sa langit. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, susunduin ka na mamaya, ha? Ready na ba? Nakaimpake na ba? Tingnan natin, no? So, ang mga anghel po, no? Ang mga arkanghel ay binigyan ng natatanging misyon para po sa ating kaligtasan. Hindi po Diyos ang mga anghel, ha? Sa mga bata, bagamat marami tayong nakikita mga estatwa, imahe ng anghel, pero sila po, katulad ng mahal na birhen, hindi Diyos. At hindi natin sila sinasamba ng pagsamba natin kay Jesus. Ang pagsamba ay para sa Diyos lamang. Inaalalayan lang tayo ng mga anghel na matutong sumamba. Siyempre, may demonyo, may anghel. Ang demonyo, gusto niya magtaksil tayo sa Diyos. Ang mga anghel, maging matatag tayo na makapagpuri sa Diyos. So, sabihin nyo nga po, San Miguel. No, si San Miguel ang nagpapaalala sa atin na mayroong Diyos, na mayroong lakas, no, mayroong Diyos na tagapagtanggol at magtatanggol laban sa atin o laban sa kasamaan, laban kay Satanas. So, si San Miguel, sabihin nyo nga ulit, San Miguel. Sa mga kalalakihan, si San Miguel, dinadasalan, ha? Hindi iniinom si San Miguel. Kasi pag ininom mo si San Miguel, espiritu ni Satanas ang papasok sa iyo. Hindi mo na naman alam kung anong ginagawa mo. Pero pag nagdasal ka kay San Miguel, mas mapupunta sa tamang direksyon ang iyong desisyon. Si Gabriel, no, ang naging salita, no, tagapagpahayag ng mensahe ng Diyos. Na siyang naghatid, no, ng mensahe kay Maria na sinasabing, huwag kang matakot. At si Rafael, ang nagiging nagpapaalala na mayroon tayong Diyos na nagpapagaling. Maganda siguro, no? Na ngayon, naririto ang Birhen ng Manawag. Tinatawag tayo ng mahal na Birhen para sabihin sa atin, ipagtatanggol ka ng Diyos. Sabihin nyo nga ulit, ipagtatanggol ka ng Diyos. Tinawag ka ng mahal na Birhen para sabihin sa iyo, huwag kang matakot. Sabihin nyo nga po. Pangatlo, no? Baka tinawag tayo ng mahal na Birhen, marami kasi sa inyo, may rayuma, no? May sakit, may alipunga, dahil sa baha, no? O kung anumang mga sakit sa kasukasuan, baka tinawag ka ng mahal na Birhen, na mamaya paghawak mo sa mahal na Birhen, sa damit niya, baka ito na yung katugunan na ikaw ay pagagalingin niya na. Maka-amen, ha? Pero, di ba? Baka po, no? Pero sa lahat ng ito, ang sinasabi sa atin ni Jesus, sa atin pong ebanghelyo, ay yung maging totoo tayo. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, magpakatotoo ka.
Kasi sabi di ba po, no? Sabi dito, masdan ninyo ang tunay na Israelita. Sabi ni Jesus, di ba, pinagmamalaki niya si Natanael. Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, hindi mandaraya. Paano ka matutulungan kung dinadaya mo ang mga tao? Dinadaya mo na sarili mo, dinadaya mo pa yung mga tao. Paano ka may ipagtatanggol kung sinasabihan, tinatanong ka na nga, may problema ka ba? Wala. Eh, yung problema mo, alam mo yung, nandyan na yung demonyo, ang lakas na ng tukso ng demonyo, pero sabi mo, wala, okay lang ako. O paano ka may ipagtatanggol? Paano ka magiging masaya kung hindi ka nagiging totoo? Huwag mong pilitin maging ikaw ayon sa dinidikta ng lipunan. Huwag mong pilitin maging ikaw na hindi naman talaga ikaw para lamang matanggap ka ng mga tao. Eh ano kung pangu ka? Tingnan nyo nga ilong ng katabi ninyo. Ano ba yan? Doktor na ba yan o bunga ng sipit? Di ba sabi, pag baby pa lang, sipitan mo na para tumangos. Ano problema sa pangu? Hindi makapasok. Hindi kasya. Ito yung mga pinanggagalingan ng mga kalungkutan natin kasi hindi tayo nagpapakatotoo. Dahil ang totoo, mahal tayo ng Diyos sa kung sino at kung paano tayo nilikha ng Diyos. Kasi kung hindi natin matanggap ang ating sarili, para mo nang hindi tinatanggap ang lumikha sa iyo. Sino bang lumikha sa atin? Maging proud ka dyan sa bilbil mo. Tignan niyo ang bilbil. Hawakan niyo ang bilbil ng katabi ninyo. No? Maging proud ka dyan sa peklat mo. Diba? Kasi pinagpaguran mo yan. Yung kilay mo, naubos na, pero parang ang kapal-kapal, fake yan. Diba? Ang daming fake ngayon, no? Hindi mo alam kung sinong totoo, no? Nalilito tayo, kaya ayan. Ano mangyayari sa buhay natin? Huwag mong pilitin, tanggapin ka ng mga tao ayon sa kanilang kagustuhan. Kasi meron naman talaga mga tao ang tatanggap sa totoong ikaw. Kung maarte ka talaga. Doon ka sa mga tatanggap sa iyo. Kaya lang, maarte ka pero pinipilit mo maging friendly. Hirap na hirap ka na, no? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, kawawa ka naman, no? Kasi hirap na yung kalooban mo, di ba? Ang hirap magpanggap. Wala namang masama sa'yo, no? Ang masama ay yung hindi mo matanggap yung sarili mo. Kaya kahit sa harapan ng Diyos, hindi ka nagiging totoo. Magsisimula kasi sa pagiging totoo Kung makasalanan ka, tanggap ka ng Diyos. Huwag yung, ama namin. Pero nagpapanggap. Saan tayo pupunta? Luto na ba yung hotdog, siomay? At ito rin po, marahil patuloy na paalala po sa akin ngayon ay pinagdiriwang ko po ang ika-10 taon. Nakaabot pa ako sa 10 taon ng pagkapari dahil sa grasya ng Diyos. Pero yun nga po, Ano yan? Matindi lang yung hamon talaga, Matinding hamon. Malakas ang demonyo, malakas ang tukso. Yung tukso na magmabida, yung tukso na magpasikat, malakas po. Hindi rin madali ang maging pari at magpakapari. Pero sa awa at grasya ng Diyos,
Ito pa rin, nakatayo sa inyo. Kahit na may mga bashers, may mga hindi makatanggap, pero okay lang. Dapat maging okay. Kasi hindi naman ito tungkol sa akin, tungkol ito sa Diyos. At yun yung dapat na mas mangibabaw sa akin. No? Imbis na panghinaan dahil sa mga taong nagpipilit na maging ako ayon sa kanilang kagustuhan. Pero dapat maging ako bilang pari ayon kay Kristo. At ang dalangin ko po, nawa, mas maipahayag ko ng malinaw ang mensahe ng Diyos. Nawa, mas maiparating ko sa mas marami pa ang salita ng Diyos at hindi ang aking salita. Naririyan ang mahal na Birhen, tumutulong sa akin at talagang pwedeng kapitan. At naririyan lalo ang mga anghel na siyang magtatanggol, magproprotekta at gagabay sa akin. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ang ating mga panalangin sa araw na ito ay inilalapit